see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Heal my heart and make it clear. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes
at atin pong sinasariwa ang isang napakahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Simula po ng linggo ng Palaspas o Palm Sunday ay ibinigay ni Kristo ang kanyang buong sanglinggo na devoted para po sa kanyang misyon sa pagtubos sa ating mga kasalanan. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, siya po ay kasama ng mga alagad sa templo. Siya po ay kasama ng mga alagad sa hardin ng Gethsemane. Siya po ay kasama ng mga alagad sa pananalangin sa huling hapunan, yang linggong yan. At dumating po na ang Panginoon Jesus ay dinakip ng mga sundalong Romano sa hardin ng Gethsemane at siya po ay dinala sa hukuman ni Caiaphas, yung pong punong saserdote. At pagkatapos po siyang litisin, ay siya po ay dinala kay Pilato, dinala kay Herodes, ibinalik kay Pilato, hanggang siya po ay nahatulan na mamatay sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Siya po ay binugbog, siya po ay hinampas, siya po ay nilagyan ng koronang tinik. Lahat po ng kanyang dinanas ay nakita natin ito pong linggo ng Semana Santa. Kaya po bago po natin i-celebrate yung pong muling pagkabuhay sa Sunday, ay napakahalaga na balikan tanaw natin ito pong kanyang ginawa nito pong Good Friday. Kaya po salamat at kasama namin kayo sa atin pong gawain ngayong hapon sa online. Ang mga kapatid natin sa Pasong Tamo Christian Church, ang mga kapatid natin sa PL, ang mga kapatid natin sa iba't ibang bahagi ng daigdig na sumusubaybay sa atin, at kapartner natin sa mga gawain natin dito po sa Pasong Tamo Christian Church. Salamat po na ngayong hapon nagbigay kayo ng panahon para po sa gawain ito. Akin pong sasariwain kasama kayo ang 7 huling wika ng Panginoong Jesus nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang aming Panginoon, at salamat po sa mga iniwan mong mga salita nung Ikaw ay nasa krus. There is no greater expression and demonstration of your love than when you died on that cross. And Father, alam namin, Panginoon, that is your mission. Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, at kasama namin, Panginoon, upang ihandog mo ang iyong buhay, upang kami ay matubos sa lahat ng aming mga kasalanan, malinis sa lahat ng aming mga karumihan, at upang ipakita mo ang dakilang pag-ibig sa buong sanlibutan. At alam namin, Panginoon, na ikay namatay at ikay nalibing, subalit hindi ka nanatili sa libingan, sapagkat ikay muling nabuhay, upang ikaw, Panginoon, ay magpakita sa amin ng pag-asa na kami man ay muling bubuhayin, Panginoon, sa iyong pagbabalik. So bless us, Father, as we study your words. Bless us, O Lord God, as we once again remind ourselves of the wonderful 7 last words of Jesus on the cross. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Base po sa mga pag-aaral po ng mga Bible scholars, ang atin pong Panginoong Jesus ay dinala sa krus ng Kalbaryo sa oras po ng 9:00 ng umaga. So imagine niyo ang Panginoon, 9:00 ng umaga nang siya po ay ibayubay sa krus, at siya po ay nakabayubay doon hanggang sa siya po ay binawian ng buhay sa oras po ng 3:00. You can imagine the agony of the pain of those 6 hours from 9 to 3. And let me tell you, mga kapatid, na yun po ay dinala ng ating Panginoon upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. At yung pong mga salita na binitiwan niya sa krus, those are very powerful expressions of love. God's love, agape love. Every one of those words will point you to the great love of God.
Simulan po natin yung sinasabi sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 23, talaptapong 34. Ito po ang sinasabi sa English. Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dito po ay ipinakita ni Kristo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi po karapat-dapat na patawarin yung mga nagpako sa Kanya, yung mga naghambalo sa Kanya, yung mga naglagay ng koronang tinik sa Kanya, yung mga sumisigaw na ipako sa krus, yung mga iniinsulto siya, yung mga pinagsugalan pa, pati ang damit niya. No, they do not deserve forgiveness. They are the worst of sinners. Just like what the Apostle Paul said, I am the worst of sinners. But Jesus died even for the worst of sinners. Kaya po napakahalaga na makita natin bakit sinambit ng Panginoon yung mga salitang, Father, forgive them, for they do not know what they do. This is an expression of grace. This is an expression of mercy. This is an expression of love. Father, forgive them. Kaya nga po mga kapatid, saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong kalagayan, huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa Diyos. Sometimes nafe-feel po natin na parang, God, napakalayo ko na sa iyo. God, napakabigat ng mga kasalanan ko. God, wala na akong pag-asa. Let me tell you this, my brothers and my sisters, ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi natin masusukat. Kaya niya tayong abutin saan man tayo naroon, gano'n man kalayo, gano'n man kalalim ang ating pinagbagsakan, the love of God can reach to you. Sabi nga po ni Pablo sa aklat po ng Roma, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kasalanan ay hindi kaya tayong ilayo o ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Inaabot tayo ng Diyos. Kaya po ang sabi niya sa atin, Ama, patawarin mo po sila. Ito po'y panalangin ng Panginoong Jesus sa kanyang minamahal na Ama. God the Son is praying to God the Father, asking, Father, forgive them, for they do not know what they do. Sila po ay nadidimlan ng isip. They've been deceived by the devil. They've been blinded by the devil. They've been blinded by sin. So they don't know na yung kanilang ipinako sa krus ay ang anak ng Diyos. And therefore, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo po sila. May kapatawarang nag-iintay sa atin kung tayo ay lalapit sa Diyos. Huwag po tayong mag-atubili. Now is the time of salvation. Now is the time of forgiveness. Come now, because Jesus is forgiving you of all your sins. This is the prayer of God for you. Father, forgive them, for they do not know what they do. This is the point of turnaround. You can return to God. You can come back to God. Father, forgive them, for they do not know what they do. So there is hope for the world, di po ba? There is hope for the world. There is hope sa lahat ng mga kriminal. There is hope sa lahat ng mga makasalanan. There is hope sa lahat ng mga atheists. There is hope for all people of all places, of all walks of life, because God loves all of us. Sabi nga po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. God wants us to have everlasting life. The Lord bless yung pong ating wika number 1. Tayo naman po ay dadako sa wika number 2. At ito po mga kapatid, wika number 2 ay kakabit ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito pong ikalawang wika, mga kapatid, ay wika ng Panginoon sa isang taong nanghihingi ng pag-asa. Meron pong isang magnanakaw sa kanyang tabi na nakikinig doon sa sinasabi ng isang magnanakaw sa kanyang kaliwa. Ang sinasabi po nung nasa kaliwa, kung ikaw ay anak ng Diyos, iligtas mo ang sarili mo, iligtas mo rin kami. Tinutuya niya si Kristo. Minamak niya si Kristo. Kung talaga anak ka ng Diyos, sige, ligtas mo sarili mo, pati kami. At sinaway siya nung nasa kanan at sinabi sa kanya, tumahimik ka,
Tayo ay makasalanan. We deserve this. Subalit siya ay matuwid. At sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo po ako pag naghahari ka na. Nakita niya ang tunay na personalidad ng Panginoon. This is no criminal. This is no ordinary man. This is the Son of God and He belongs to the kingdom of God. Kaya sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ito ang hari ng mga hari. Ito ang Panginoon ng mga Panginoon. At napakasarap pong pakinggan ang sinabi ni Kristo. Truly, ito po, sabi sa Luke 23:43. Truly I say to you, today you will be with me in paradise. Tunay na sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, yan po ay pinangako ni Kristo sa isang taong makasalanan na humihingi sa Kanya ng kahabagan. Panginoon, alalahanin mo ako. Hindi ako karapat-dapat, yes. Pero Lord God, sa iyong biyaya at kahabagan, alalahanin mo ako. At hindi pinagkait ng Panginoon yung kahabagan, mercy, yung pag-ibig, yung love. At sinabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi po ba yun naman talaga ang nais ni Kristo para sa ating lahat? Hindi lang sa magnanakaw sa kanyang kanan. Sa ating lahat. In fact, sinabi po niya sa John 14, sabi niya, believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many mansions. I will go there to prepare a place for you so that where I am, you will be also. Kung saan ako nandoon, duroon din kayo. Yun po ang gusto ng Panginoon na maranasan natin na kung saan siya naroon sa kanyang kaharian, nandun din tayong lahat. At sinabi ni Kristo, alam niyo kung saan ako pupunta. Ang tanong ni Tomas, paano naming malalaman kung saan ka pupunta? At sinabi ni Jesus, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Mga kapatid, si Kristo ang tangi nating pag-asa upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung nais niya po na tayo makasama niya sa buhay na walang hanggan. Isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, hindi po tayo mamamatay ng walang pag-asa. Sasamahan niya tayo, hindi tayo maliligaw. Pag tayo ay nasa kadiliman, sasamahan niya tayo. The moment you die, Jesus will be with you. I'll be with you in paradise. You will be with me in paradise. I'll take you there. Hindi po ba napakasarap isipin that Jesus and Jesus alone can take you there in the kingdom of God. Kaya po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita sa krus na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yes, Jesus can take you there. I'll take you there. Yung po sabi niya sa magnanakaw, ngayon din, isasama kita. Hindi ka mawawala. Hindi ka maliligaw kasi isasama kita sa paraiso. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita.
You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. Oh, I know you love me. I know you love me. At the cross upon my knees, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth fails from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross upon my knees, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross upon my knees, where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Habang siya po ay nasa krus, mga kapatid, marami pong mga tao sa kanyang paligid. Karamihan, mga inaalimura siya, iniinsulto siya, sinisigaw, pako sa krus, and everything. Pero meron pong ilan na nasa kanyang harapan na broken-hearted. Iyak ng iyak. Kasama po si Mary na kanyang ina, si Mary Magdalene, si Salome, at iba pang mga kababaihan, at kasama ang kanyang alagad na si Juan. Alam niyo po, sa lahat ng mga alagad, siya pinakabata. Ang tawag po sa kanya ay John the Beloved, the youngest one. Siya po ang sumulat ng Gospel of John. Siya po ang sumulat ng Letters of John 1, 2, and 3. Siya din po ang sumulat ng Revelation. Siya lang po ang tanging alagad na hindi tumakbo, na hindi nagtago, na hindi nawala noong ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus. All the rest of them, they ran away and hide. But John the Beloved stayed with Jesus, stayed with Mary, the mother of Jesus.
Kaya po nung makita ni Jesus, sa kabila ng kanyang paghihirap, sa kabila ng kanyang mga hinagpis, sa kabila ng lahat ng kanya pong tinitiis, nakita niya ang kanyang ina at sinabi, "Woman, behold your son." At nasa tabi niya si Juan at sinabi niya, "Son, behold your mother." Alam niyo po kung ano ang kahulugan nito para po kay Mary? Sinasabi po ni Jesus sa kanyang ina, sa kanyang pagiging katawang lupa. Sinabi niya na, "Babae, narito ang iyong anak. Hindi kita pababayaan." Yes, ikaw ang nagding instrumento ng Diyos para ako magkatawang tao. Yes, ikaw ang nagpalaki sa akin. Yes, ikaw ang naggabay at nagmahal sa akin. At ngayong ako'y aalis na at babalik sa Ama, hindi kita pababayaan. Hindi kita kakalimutan. In fact, ihahabilin kita sa aking minamahal na alagad. Kaya sinabi niya sa kanyang minamahal na alagad na si Juan, "Anak, narito ang iyong ina." Ibig sabihin, Juan, mula sa araw na ito, ituring mong ina ang aking ina. Naiiwanan ko sa iyo. At ang sabi po ng Biblia, simula sa mga araw na iyon, ay tumahan na si Maria at inaruga siya ni Juan. Marami po mga Bible scholar ang nagsasabi na sa panahong ito, ang kanya pong asawang si Jose ay pumanaw na. At dahil po yung mga kapatid ni Kristo sa laman ay hindi mga mananampalataya at hindi po mga naniniwala sa mga salita ng Diyos noong panahong iyon, kaya po ipinagkatiwala niya ang kanyang ina sa kanyang minamahal na alagad. Ang good news po, sa paglipas ng panahon, nung siya'y muling nabuhay at nakita ng mga kapatid ni Kristo na siya ay muling nabuhay, sila man ay naging mananampalataya din. Si Jude ay half-brother ni Jesus. Si James ay half-brother ni Jesus. Sa laman. At yung po mga babae na kanya po mga kapatid, sa laman. Lahat po sila, ayon po sa pag-aaral, ay kumilala at tumanggap sa Panginoon kasama ng kanilang ina once nakita nila na si Kristo ay tunay na Mesiyas at tagapagligtas nung siya po ay muling nabuhay sa krus. Kaya nga po mga kapatid, let me say this to you. Maari ngayon, may mga taong hindi pa kumikilala, hindi pa tumatanggap, hindi pa sila po nagbibigay ng panahon sa Panginoon, pero don't give up. Don't give up. God has His perfect timing. Darating po ang panahon na magbubukas din sila ng isip at puso sa Diyos. Dapat lamang po natin silang ipanalangin. Ipanalangin natin na sila ay magkaroon ng change of heart at magkaroon po sila ng pananampalataya na lumapit sa Panginoon. So, dito po nakita natin kung paanong hindi pinabayaan ni Jesus ang kanyang ina at kung paanong pinagkalooban niya ng responsibility yung kanyang disciple to take care of his mom. In the same way, mga kapatid, tayo po na mga alagad, pinagkakatiwalaan niya tayo ng mga responsibilities. Maaring ang responsibility mo ay pag-awit sa choir, responsibility mo ay pagbibigay o paglilingkod. You are part of the call. Merong inihahabilin sa iyo ang Panginoon. Kung paano inihabilin ni Jesus kay John, ang kanyang mother, merong inihabilin si Lord sa iyo. Ano yon na dapat mong gawin at dapat kang magtapat doon sa gawaing iyon. In this case, nakita natin na nagtapat sa kanya pong paglilingkod si Juan sa pamamagitan ng pag-aaruga sa ina ni Jesus. In the same way, wala tayong sukat ipangamba kay Mary because God entrusted her to the beloved disciple. So it's wonderful. Again, this is an expression of love. Yung pong unang salita ay pag-ibig na nagbigay ng kapatawaran. Yung pong ikalawang salita, mga kapatid, ay pag-ibig na nagbigay ng kaligtasan. At ito pong ikatlong salita ay pag-ibig na nagbigay ng pag-aaruga sa kanyang mahal na inang iniiwan. Kaya po, napakaganda na isipin natin, napakaganda na ating maranasan, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. We give glory to the Lord. Ngayon po ay dadako tayo sa ika-4 na wika. Ito pong ika-4 na wika, mga kapatid, ang isa sa pinakamasakit, pinakamabigat, pinakamadilim sa lahat ng mga wika ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa krus. Bakit po? Sapagkat nito pong oras na ito, katanghaliang tapat, mga kapatid, ay sumigaw ang Panginoon. Sa kanyang pagsigaw ay biglang nagdilim ang langit. Can you imagine? Biglang nagdilim ang langit na parang biglang naggabi, tanghaling tapat.
Bakit? Sapagkat dito po mga kapatid nandito po yung pagtalikod ng Ama sa kasalanang dinadala ng anak. Hindi niya kasalanan, kundi kasalanan ng buong sanlibutan. The Father God cannot look at the pain and the agony that the Son is experiencing to save the world. And so He darkened the world with blackness. And when the dark blackness covered the world, ang anak po ay sumigaw sa Ama. For the first time in eternity past, the only time that the Son cried out to the Father, sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Actually, ito po ay mga salitang binitiwan ni David sa aklat po ng mga awit, the book of Psalm. This is a prophetic, messianic prophecy. David said this, my God, why have you forsaken me? And Jesus used those words, same words, to express the pain in the heart of God. My God, why have you forsaken me? Mga kapatid, that is an expression of complete abandonment. Inabandon ni Kristo ang kanyang buong buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At sa panahong yon ay ipinikit ng Ama ang kanyang mga mata sa kahirapang dinadala ng kanyang mga anak. And for that one split moment, God the Father turned His eyes away from God the Son. And God the Son cried out, my God, why have you forsaken me? And we know the answer. The question is, why have you forsaken me? The answer is, because God loves the world. And He wants to save the sinners of the world. Same verse, John 3:16. For God so loved the world that He gave, that He sacrificed His only begotten Son. Kaya po pinabayaan ng Ama ang anak. Sa Tagalog, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang dahilan kung bakit siya pinabayaan, upang tubusin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. So mga kapatid, kung kaya ng Diyos na i-give up lahat, maligtas lang tayo, ano ang magiging hadlang para hindi natin maranasan ang kaligtasan? Kaya po nananawagan siya, come! Now is the day of salvation, come! And let me tell you this, wala pong kasalanang napakalaki na hindi niya kayang patawarin. Walang buhay na nawasak na hindi niya kayang iligtas. So come. This is a word of hope. Yes, pinabayaan ng Diyos ang Ama para lamang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagtutubos sa atin na kanyang ibinahagi sa ika-4 na wika. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa ika-5 wika. Ito pong wikang ito ang tangi-tanging wika na binanggit ni Jesus para sa kanyang nararamdaman. Alam niyo po, lahat ng mga wika niya para sa iba. Yung kapatawaran para sa iba. Yung kaligtasan para sa iba. Yung kanyang pagtakusap sa kanyang ina para sa iba. Ito pong kanyang number 4 ay ito po yung kanyang expression sa Ama. Pero ito pong number 5, it's about Him. It's about Him. He said sa aklat po ng John chapter 19 verse 28, I thirst. Ako'y nauuhaw. Ngayon lang natin narinig yon. Coming from Him. Ano ba nararamdaman ni Kristo na siya'y may koronang krus, korona ng tinik sa kanyang ulo? Ano nararamdaman ni Kristo na siya'y napakaraming latay sa likod? Pasa, bugbog. Anong nararamdaman ni Kristo habang siya'y nakabitin doon sa loob ng 6 na oras? Anong nararamdaman ni Kristo habang may pako sa kamay at sa kanyang paa? Mga kapatid, this is the only time that He talked about Himself. This is not about Jesus. It's all about us. He's giving His life for us. But for one moment, He talked about Himself. He said, I thirst. Ako'y nauuhaw. And let me tell you, tunay po na ang Panginoon nauuhaw sapagkat wala naman po siyang ininom kanina pang umaga. Binigyan siya ng tubig, ay hindi man tubig, ang alak na mapait para lang po maibsan yung kanya pong nararamdaman. But here, Jesus said, I thirst. Yes, we know na siya nauuhaw sa tubig. Pero there's more than that. More than that.
Mga kapatid, siya'y nauuhaw sa atin pong pananampalataya. Sapagkat kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo maliligtas. Without faith, it is impossible for man to be saved. Kaya po kailangan mga kapatid na matutunan natin ang daan ng pananampalataya. That's the only way. By faith we are saved. Nauuhaw siya sa ating pananampalataya. Nauuhaw siya sa atin pong pag-ibig. Alam niyo po, pag-ibig ng Diyos, sabi niya, we love Him because He first loved us. Matutunan nating ibigin ng Diyos na unang nagmahal sa atin. Minahal tayo ng Diyos, kailan naman mararanasan ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya. Nauuhaw siya sa ating pananampalataya, nauuhaw siya sa ating pag-ibig, nauuhaw siya sa ating paglilingkod. At kung talagang mahal natin si Kristo, mga kapatid, tayo na mga ligtas na, tayo na mga anak ng Diyos, siguro dito tayo sasagot. Sabi ni Kristo, ako'y nauuhaw. At ay sasagot, Panginoon, narito ang aming mga buhay. Narito ang aming paglilingkod. Iibsan namin ang iyong pagkauhaw. Iibsan namin ang iyong pagkauhaw sa pananampalataya ng iyong mga anak. Iibsan namin ang iyong pagkauhaw sa pag-ibig ng iyong mga anak at paglilingkod ng iyong mga anak. We respond to you. You said, ako'y nauuhaw. And we said, Lord God, here we are. Iibsan namin ang iyong pagkauhaw. Sana po mag-respond tayo. Kasi nananawagan sa atin ng Diyos. Sana ay tumugon tayo sa Kanyang panawagan. Amen. Pagpalain ng Panginoon ng Kanyang mga salita. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived
the fall and thought of me. Crucified, laid behind a stone, you lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Ngayon po ay dadako tayo sa ika-6 na wika sa John chapter 19 verse 30. Ang sinabi po ni Kristo, "It is finished." Naganap na. Ito po'y sigaw ng victory. Alam niyo po yung kanyang mga isinagaw dito. Ito po'y iba't ibang damdamin. Yung paghingi ng tawad para sa mga nagkasala sa kanya, yung pagbibigay ng pag-asa sa magnanakaw, yung pong pagbibigay po ng katiyakan sa kanyang ina, yung pong pagkausap sa kanyang ama, nung panahon na nagdilim at yung pong panahon siya'y nauuhaw. Ito po mga kapatid ay deklarasyon ng tagumpay. It is finished. In fact, alam po, yun po yung word na ginamit dyan ay it is fully paid. Para po bang may utang? O, may utang ako sa'yo. O, binigay ko na sa'yo yung bayad. At sinabi ko, it is finished. It is paid. Sa Greek, tetelestai. It's finished. Mga kapatid, ang ating kaligtasan, binayaran ni Kristo. Binayaran niya, ano pinambayad niya? Ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, ibinigay niyang lahat. Wala po natira. Talagang totally sinacrifice niya lahat para sa atin. It's finished. Kaya nga po ating kaligtasan, finish na. Kaya po hindi tayo nag-encourage na kayo magpenitensya na para bang kulang pa yung ginawa ni Kristo, magpenitensya kayo. Kulang pa yung ginawa ni Kristo, lumakad kayo ng paluhod. Kulang pa yung ginawa ni Kristo, magpahirap kayo ng sarili nyo. Kulang pa ginawa ni Kristo, magpapako ka sa krus. No! Hindi po kulang. Sobra pa. Sinabi niya, it is finished. Your salvation is finished. Your redemption is finished. Your forgiveness is finished. Your eternal life is finished. God finished it all. Ano lang po ang nag-iintay? Ang nag-iintay na lang po yung ikaw po ay lumapit sa Kanya. Come, Jesus said, eat, drink, forever. God would like you to have life forever. But you have to come and respond. Tapos na. It's finished. Now God is waiting for you to come and receive the salvation. At nang matapos ni Kristo ang kanyang misyon, can you imagine? Ito pong mga naganap na kay Kristo sa krus ay inihula ni Isaiah 700 years before it happened. Ito pong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sinabi na ni Moises sa book pa lang ng Genesis. Genesis chapter 3. Ang sabi po doon, yung pong serpent will bruise your heel, but the serpent, but the seed of the woman will crush your head. This is the time that it happened. Because of the death of Jesus, He finished the work of the enemy. He finished the sacrifice, and He destroyed the work of the devil. It's finished. Kaya po wala nang magagawa ang dyablo para hindi tayo maligtas. Walang magagawa ang dyablo para tayo hadlangan na makapasok sa kanyang kaharian. It's finished. Mga kapatid, bakit hindi pa naliligtas ang maraming tao sa sanlibutan? Sapagkat ayaw nilang pakinggan ang panawagan ng Diyos. But if you ask God, it's finished. You can come now. You can be saved now. You can be changed now. Now is the day of salvation. Now.
So once you have the opportunity, come now. Tomorrow may be too late. Hindi mo lang kay mapapahamak bukas, mamamatay ka bukas. You don't know what tomorrow brings. Salvation is given to you now because it's finished. It's finished. Glory to God, it's finished. Amen. At ngayon po ay dadako tayo sa ikapitong wika. Nang matapos na ni Jesus lahat ng kanyang mga misyon, lahat ng kanyang sakripisyo, lahat ng kanya pong pagtutubos, sinabi niya po sa ikapitong wika, Luke chapter 23 verse 46, Father, into your hands I commit my spirit. Ama ko, sa iyong mga kamay ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Purihin ang Panginoon, nagtagumpay si Jesus, at ngayon, siya po ay babalik na sa Ama. Sapagkat natapos na niya ang kanyang sakripisyo sa krus at siya po ay namatay para sa atin. Sabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, nihahabilin ko ang aking espiritu. At sabi po doon, at siya po'y binawian ng buhay. Mga kapatid, sa buhay at kamatayan, pwede mong ipagkatiwala lahat sa kamay ng Ama. In your hands. You see? In the Father's hands. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Following the example of Jesus, you can commit everything to the hands of God. You put your career in the hands of God. You put your job, your business, your family, your love life in the hands of God. Everything in the hands of God. Mga kapatid, sapagkat napakapakapangyarihan ng kamay ng Diyos. Hindi po tayo, mga kapatid, magagapi. Hindi tayo magiging loser kapag tayo po ay nagtiwala sa kamay ng Diyos. So, I don't know what you're facing right now, but you can entrust everything in the hands of God. And when the end comes, hindi po natin maiwasan yung end darating. Sabi nga daw po, ang buhay parang awit lamang, may pasimula at may katapusan. Darating po yung katapusan. We don't know when. Darating siya. At kung dumating man, wala tayong ikakatakot. We do not fear death because of the love of God. Yung po sabi sa Romans chapter 8, ano ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan ba? Pagsubok ba? Kamatayan ba? Sumagot si Pablo, sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, kahit kadiliman, kahit gawa ng kaaway, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. The cross is the proof of the love of God, and nothing can separate you from the love of God. So when it's over, when your life is over, you can say, Father, into your hands I commit my spirit. And so I invite you today, commit everything to God. Your life, your present, your past, your future, commit everything in the hands of God. And let me tell you this, the hands of God will never fail you because love never fails. 3 things remain, hope, faith, and love. But the greatest is love. And the cross is the greatest expression of the love of God. So ngayon pong Holy Week, sana po maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sana po maranasan natin ang pagliligtas ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang kaaliwan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Samahan niyo ako sa isang pangwakas na panalangin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga wika na yung binanggit sa krus. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkilos ng Espiritu sa aming mga puso. Nanawa, Panginoon, mga salita mong ito ay makapangyarihan na magbibigay sa amin ng pag-asa at magbibigay sa amin, Panginoon, ng karanasan ng iyong presensya at Espiritu Santo na magbibigay sa amin, Panginoon, ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mag-respond nawa kami, Panginoon, sa iyong mga imbitasyon, Panginoon. Natanggapin namin ng kapatawaran, natanggapin namin ng bagong buhay, at matutunawa namin, Panginoon, na mag-offer ng aming pag-ibig, ng aming pananampalataya, ng aming paglilingkod, hanggat kami may lakas at may pagkakataon sapagkat one day, everything will end. And when the end comes, Father God, into your hands, we commit our spirit. Pagpalain mo lahat ng mga kasama namin sa gawain, ng mga nakinig, ang mga kasama namin, Panginoon, sa paglilingkod. And God bless us mightily. And help us, O Lord God, to set a special date
Panginoon, na kung paanong na-witness namin ang iyong kamatayan, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pong observance of the Good Friday. Panginoon, maranasan naman namin ang iyong muling pagkabuhay as we participate sa amin pong Easter sunrise service. All for your glory, all for your honor, all for your praise. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Amen. God bless you all. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb seated on the throne? We crown you now in many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for this cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in